Napatitig ng mabuti si Vanessa sa babaeng kaharap niya na nagngangalang Jasmine. Napagtanto na rin niya na kapatid nga ito ni Amber. Sa unang tingin ay hindi mahahalatang magkapatid. Ano, ginulat ba kita? Natauhan si Vanessa nang magsalitang muli ito sa kanya. Tinaasan pa siya nito ng isang kilay habang naka-crossed arms pa rin at parang gusto siya nitong patayin sa pamamagitan ng mga titig nito. Magkapatid nga. Pareho nga ng ugali ang magkapatid. Si Amber ay suplado at si Jasmine na kaharap niya ngayon ay moldito naman. Sorry, Jasmine. Sorry sa mga nasabi ko kanina lang. If you don't mind, can we be friends? Sorry, too. But I can't and I won't. Bakit naman ako makikipagkaibigan sa'yo kung alam kong nilalandi mo si Kuya Darren at si Kuya Amber? Seriously, mga lalaking may asawa na, inaakit mo. Tinutokso mo. What kind of woman are you? A home wrecker. Okay. But I just love him. Okay. No, it's not wrong to love. But you love the wrong person. And your love for him is not right. It's forbidden. May asawa at mga anak na si Kuya. Bakit hindi mo maintindihan yun? And, I wonder if you really love him. Is it really love? Or maybe what you feel for him is lost? Mahal ko siya. Kung yan ang totoo, okay. Wala akong magagawa. Pero one-sided lang yan. Masasaktan ka lang kaya itigil mo na. That way, hindi ka magkakasala and safe ka. Try mo nga isipin kung sakaling ikaw ang nasa situation ni ate. Hindi mo ba naisip na masasaktan siya at yung mga anak nila? Pareho lang pala kayo ni na Enrique at Delpin. Pareho lang kayong lahat. Bakit nyo ba pinapakialaman ang buhay ko? Wala kayong alam sa nararamdaman ko. Huwag nyo akong diktahan kung ano ang dapat kong gawin at hindi. Hindi ka talaga makaintindi. Ano, we're doing this because you're wrong. My gosh, I really can't believe this. I think I'm having a headache. Insane, what the hell? Fine. I give up talking with you. But I will say my last words. Layuan mo si Kuya Amber. Huwag mong sirain ang relasyon nila ni Ate Cornelia. They used to be happy and sweet before. But then you came. And I won't just sit and let them be like that. Kuya doesn't love you. He doesn't like you even a bit. Uulitin ko, layuan mo ang kuya ko. This is a threat, matapang, matigas at may diin na saad nito sa kanya saka siya nito binangga sa balikat at lumakad na palayo. Naiwan si Vanessa sa kinatatayuan, bahagyang napangisi matapos ang ilang segundong pagkalutang dahil sa katapangan at kakaibang ugali ni Jasmine, nakahanap na yata siya ng katapat, at mukhang mas grabe pa ito kaysa sa kanya. Tila kumuulo naman ang dugo niya sa ideyang yun, hindi niya matanggap na hinayaan lang niya ang sarili na tratuhin ng ganun ng mas bata pa sa kanya. If only you lured me with your adorable and good qualities, may chance sanang magkagusto ako sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin, Amber? Kung mabait ka lang sana at hindi ganyan, baka may chance na magkagusto ako sa'yo. Gusto ko ang katulad ni Cornelia, yung pag-akit mo kasi sakin ay paglandi and lost. Mas gusto ko ang gaya ni Cornelia, yung ugali niya. Amber, promise, magbabago na ako. I will become like Cornelia. Give me another chance, please. Dumaan ang ilang araw, nagbago si Vanessa. Sinikap niyang maging mabait at gayahin ang ugali ni Cornelia upang magustuhan siya ni Amber. Hi, Amber. Okay na ba yung ginagawa ko? Naakit ka na ba sa bago kong ugali? That's the key para maakit mo ako, para makuha mo ako, para mahulog ang loob ko sa'yo. Does that mean na nagtagumpay ako? Yes. And only then can you taste and experience heaven with me. Bago pa man makapagsalita si Vanessa, sinunggaban na siya nito ng halik. Napaka-aggressive nito, hanggang sa namalayan na lang ni Vanessa na ito na ang pinapangarap niya, ang nais niyang mangyari. Ang mapasa kanya ang minamahal niyang si Amber. Hanggang sa nalasap ni Vanessa ang kaligayahan kasama si Amber. Napasigaw si Vanessa ng malakas nang mapagtanto niyang isa lang pala iyong panaginip. Masaya, maganda at masarap na sana iyon ngunit pawang walang katotohanan pala. Iyon na sana eh. Siya'y nakatulog pala nang makauwi siya matapos ang pag-uusap nila ni Jasmine. Naalala na naman niya ito.
Nakaramdam siya ng galit. Araw na naman ng Sabado at matapos ang ilang araw ng pagninilay ni Vanessa, napagpasyahan niyang makita muli si Amber. May kinalaman ito sa kanyang panaginip. Parang totoo. Kaya ngayon, hinihiling niya na sana ay naroon lang sa bahay si Amber at wala si Cornelia. Gusto niyang makausap si Amber. Gusto niyang humingi ng tawad. Hindi na rin masyadong kita ang katawan niya sa suot niyang damit, pinili niyang magsuot ng damit na hindi lantad ang kanyang katawan, yung cleavage, legs, likod. Parang conservative ang suot niya. Nasa tapat na siya ng bahay ng Henrez. Kinakabahan siya. Sana wala si Cornelia. Ayos lang naman kung nandito si Manang Doris. Wala naman siyang pakialam sa matanda. Ilang minuto ay wala pa ring nagbubukas ng gate. Ilang sandali lang ay pinagbuksan na siya. Amber. Bigo siya at nawala ang kanyang ngiti nang hindi si Amber ang nagbukas nito kundi si Manang Doris. Vanessa, labis din ang pagkagulat nito nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Amber, nandyan ba siya? Kailangan ko siyang makausap. Pasensya na pero wala si Amber dito. At isa pa, huwag mo na siyang hahanapin. Hindi pinatapos ni Vanessa ang katiwala sa sinasabi nito dahil itinulak niya ang pinto upang makapasok siya. Nagulat ang katiwala sa ginawa niya. Napaatras pa ito at muntik ng matamba. Amber, sinundan naman siya ni Manang Doris. Umalis ka na, Vanessa. Wala si Amber dito. Wala ang mag-asawa rito. At mahigpit nilang ipinagbabawal na papasukin ka. Amber, we need to talk. Nasaan ka? Nasa loob na siya ng bahay at nililibot ng mga mata niya ang buong bahay upang hajilapan ang hinahanap niya. Vanessa, lumabas ka na. Wala si Amber dito. Habilin nilang huwag kang papapasukin dito. Sigurado ka bang sinabi nila yan, tanda? O ikaw mismo ang ayaw akong papapasukin dito? Kumulo na rin ang dugo ng Katie wala sa kanya. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kaya umalis ka na rito. Ayaw kang makita ni Amner. Narinig ni Vanessa na sumusunod pa rin ang Katie wala sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Hanggang sa buksan niya ang pinto ng kwarto ng mag-asawa. Amber, nasaan ka ba? Magpakita ka sakin. Ngunit wala siyang nakita rito. Sunod niyang pinuntahan ang kwarto ng mga bata, ngunit ang nadatnan niya rito ay ang katahimikan lamang, walang tao rito. Isa-isa niyang binuksan ang ilan pang mga kwarto ngunit wala ring bakas na kahit anino ni Amber dito. Hindi naman niya mabuksan ang ibang kwarto dahil nakalock ang mga ito. Nakasalubong naman niya ang nakatayong si Manang Doris. Hinayaan lang pala siya nitong buksan ang pinto ng mga kwarto. Hindi ba't sinabi ko na sayo na wala siya rito? At kahit na nandito siya, hinding-hindi ka niya patatapakan dito sa pamamahay nila. Hinding-hindi ka na niya kakausapin pa. Nagkabati na sila ni Vanessa mula sa pagsira mo sa relasyon nila. Anong sabi mo? Hindi ka man lang talaga marunong gumalang sa akin. Ano? Wala ka talagang mabuting ugali. Kahit na simpleng po ay hindi mo magawa. O kahit ayusin mo na lang ang pakikipag-usap mo sa akin bilang respeto ay hindi mo magawa. Nagkabati na si Amber at si Cornelia. Oo, kaya huwag mo na silang guluhin panguli. Layuan mo na si Amber. Tigilan mo na ang pang-aakit at panunukso mo sa kanya. Hindi na yan tatalab pa. Napakuyom siya ng kamao. Lumapit siya kay Manang Doris. Sabihin mo, nasaan si Amber ngayon? Hindi ko alam nito ang totoo. Alam nito kung nasaan si Amber at si Cornelia. Pati na rin ang mga anak ng mga ito. Ayaw lamang nitong sabihin sa kanya. Fine, kung ayaw mong sabihin, edi huwag, hindi kita pipilitin, mahahanap ko rin siya. Vanessa, pakiusap, tigilan mo na si Amber. Nakatalikod si Vanessa sa hagdan at nakaharap naman si Manang Doris doon. Huwag mo akong pakialaman, tumigil ka, bitawan mo ako. Nagpumiglas si Vanessa. Ngunit sa hindi niya sinasadya ay malakas niyang hinila ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Manang Doris. Nadala si Manang Doris at nagkabangga sila dahilan para ma-out of balance sila at sabay silang nahulog at bumagsak sa hagdan. Sabay silang napasigaw ng malakas. Maswerteng nakakapit si Vanessa sa isang balustre ng hagdan kung kaya't hindi siya tuluyang gamulong pababa ngunit nasaktan siya. Masakit ang kanyang likod at ibang parte ng katawan na tumama, pamipikit at dumadaing pa sa sakit. Nahulog ng paarap naman si Manang Doris ng sandaling yun, tumama ang harap ng katawan niya sa hagdan,
gamulong ito pababa ng hagdan hanggang sa tumama ulit ang ulo nito sa sahig at nabagok sa sementadong pader. Nawalan ito ng malay, damaloy ang dugo nito sa ulo at noo. Sobra ang kaba ni Vanessa nang mapatingin kay Manang Doris, pilit siyang gumalaw at bumaba ng hagdan. Paika-ika siyang lumapit sa Katie wala. Oh my gosh! Nasindak siya sa sandaling masilayan ang itsura nito. Napatakip siya ng bibig at hindi malaman ang gagawin. Nababalisa siya at nanginginig ang mga kamay. Napaluhod siya sa katawan nito at inalag-alog upang gisingin. Manang Doris, gising, gumising ka. Ngunit hindi gumalaw ang Katie wala, hindi ito nagigising, nagmamadaling tumayo si Vanessa at kumari pa ng takbo kahit paika-ika palabas ng bahay kahit hirap at dumadaing sa sakit. Nagmamasid siya sa paligid upang masigurong walang nakakakita sa kanya. Hanggang sa nakalabas siya ng bahay at umalis na, hinahawakan niya ang kanyang mga kamay para hindi ito manginig, hindi niya rin pinahalata sa mga nakakasalubong niya na may nangyari, pero kagat-kagat niya ang ibabang lobby dahil sa sobrang sakit ng katawan niya, halos babagsak na siya pero pinilit niya pa rin upang makalayo lang dito. I just want to thank you, Jasmine, akala ko sasabihin mo kanina kina mama at papa yung nangyari sa amin ni Cornelia pati na rin yung ginawa ni Vanessa. Whatever, naisip ko lang na kawawa ka naman if ever na malaman nila yun. You see, maayos na kami ulit ng asawa ko. Good thing napatawad pa niya ako sa nagawa ko sa kanya. I know, obvious naman, I noticed kanina, bilib ako kay Ate Cornelia, napatawad ka niya in a short period of time, nanaig siguro yung kabaitan at love niya sa'yo, kaya ikaw. Huwag na huwag mong gawin ulit yun. The next time na may malaman ako, makakarating talaga agad kina mama at papa. Tingnan lang natin kung sino ang kawawa. Alam mo naman kung ano ang kayang gawin ng parents natin. At sa oras na mangyari yun, hinding-hindi kita matutulungan. And I swear na hindi na kita ituturing na kapatid. Wala akong kapatid na cheater. Tila mas matanda pa ito sa kanya kung magsalita. May awtoridad, pagbabanta, may diin sa bawat salitang binitawan nito. Sang-ayon siya sa mga sinabi nito, sa oras na malaman iyon ng mga magulang nila, mawawala sa kanya ang lahat ng meron siya, negosyo at yaman, pamilya, pati na si Cornelia at mga anak niya ay pwedeng ilayo ng mga ito, maimpluwensya at makapangyarihan ng mga magulang nila kung kaya't sa isang iglap lang, pwedeng-pwede siyang pabagsakin ng mga ito. I know that, thank you for reminding me, ayaw ko rin namang mangyari yun. And I'm sure ayaw mong mahiwalay kay Ate Cornelia at sa mga anak niyo. Puwera na lang kung mas gusto mong makasama yung malandi mong kabit. Huwag mo ngang banggitin yan, at ilang beses ko bang sabihin sa'yo na hindi ko nga siya kabit? Sabi mo hindi nababanggitin ang salitang yan, ikaw nga mismo ang umulit. Huwag mo nga akong pinipilosopo, Jasmine, okay, fine, umalis ka na rito, baka masapak pa kita. Kung umasta ka, parang mas matanda ka pa kaysa sakin, ah? Inirapan lang siya ng kapatid, hindi na nito pinaalam sa kanya na nakausap nito si Vanessa at binalaan nito na tigilan na siya at layuan. Sige po, mama, papa, alis na po kami. Next time ulit, bye. Sige, ingat kayo, ikumusta nyo na lang kami kay Doris, sana kasi sumama na lang siya. Pinilit nga po namin pero sa susunod na lang daw po. O siya, mag-iingat kayo, Jasmine. Bye, apo. Ang cute naman ng apo namin, oh. Sige po, mama, papa, Jasmine. Ingat. Binuksan ni Jasmine ang pinto sa may backseat ng kotse ni William upang makapasok. Matapos ang ilang oras ng biyahe ay nakarating din sila sa bahay nila. Manang, nandito na po kami. Ba't ganun? Parang walang tao. Manang, pumunta sa kusina upang tingnan kung naroon ba ang Katie wala ngunit wala kaya bumalik siya sa sala. Inilapag ni Cornelia ang bag na nakasabit sa balikat niya sa mesa at naupo saglit sa mahabang sofa kasama si Morris. Tumungo naman si Amber sa hagdan para umakyat sa taas ngunit halos lumuwa ang dibdib niya nang madatnan niya ang walang malay na si Manang Doris na nakahandusay sa sahig at duguan. Manang, sambit niya at napaluhod upang gisingin ito. Han, si Manang Doris. Lumingon si Cornelia sa direksyon niya, bakit Han?
Walang malay si Manang, napatayo ito at lumapit kung nasaan siya. Diyos ko, Amber, dalhin mo na agad sa ospital si Manang. Binuhat naman agad ni Amber si Manang Doris, humihinga pa ito nang suriin niya kanina. Isinakay na ni Amber si Manang Doris sa kotse at pinaharurot ito upang mapabilis ang pagdating sa pinakamalapit na ospital. Hindi mapakali si Cornelia sa bahay, panay rin ang sulyap niya sa hagdan. Sa isip niya ay baka nahulog sa hagdan si Manang Doris, pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit naman ito mahuhulog. Maingat ito kung umakyat at bumaba, pero dugtong ng isip niya ay posible pa rin itong mahulog. Ang pinagdadasal na lamang niya ngayon ay sana maayos lang ang kalagayan nito. Tumawag si Cornelia sa mga magulang niya upang ipaalam ang nangyari, ganoon din sa mga magulang ni Amber, nagulat ang mga ito sa masamang balita. Si Vanessa ay hindi mapakali sa kanyang condo unit, kinakabahan at natatakot siya sa mangyayari sa kanya. Sa isip niya ay baka siya ang sisihin ni Manang Doris kapag nagising ito, at baka malaman ni Amber at Cornelia ang nangyari, pero hindi niya sinasadya ang nangyari. Nawala ang mga bumabagabag sa isipan ni Vanessa nang marinig ang tunog ng cellphone niya. Galing ang message sa kanyang ina. Kinakamusta siya, binalik naman niya agad ito sa mesa saka natulog muli. Ang mga magulang ni Cornelia ang nagbabantay sa mga anak ni Amber at Cornelia sa bahay. Nasa ospital naman sina Cornelia, hindi mapakali habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Ganito sila kung mag-alala kay Manang Doris sapagkat para na rin itong mayembro ng kanilang pamilya. Mahigit 20 taon din itong nasa kanilang pamilya, pinagkatiwalaan na nila ito ng sobra. Parang nanay na rin ito nina Jasmine at Amber sapagkat ito ang nag-aalaga sa kanila noong mga bata pa lamang sila. Lumapit naman sila sa doktor nang lumabas ito matapos ang mahabang oras. Kamusta po ang lagay niya, Doc? She's still unconscious now because of head injury. Some of her bones are also broken knowing that fragile ang mga buto niya since may katandaan na siya and yung impact din ng pagtama ng mga parts na yun sa pagkahulog niya sa hagdan. We need to do some more tests to identify if there's bleeding, fractured skull or other injury sa brain niya. Delikado kapag nagkahimatoma sa lakas ng pagtama ng ulo niya. Pwedeng makoma ang pasyente. Diyos ko, Doc, please do everything that you can para mailigtas siya. If need na operahan si Manang, do it as soon as possible. Yes, ma'am, we will do everything that we can. Nang magpaalam saglit ang doktor, nagkausap sila. Sigurado ba kayo, Amber, na nahulog lang si Doris sa hagdan? Baka hindi natin alam na may kasama pala siya sa bahay ninyo that time. Hindi po kami sigurado, Papa, wala namang CCTV sa loob ng bahay namin, doon lang sa labas. Tingnan po namin kung sino pong pumasok sa bahay namin, Mama, Papa, pero yun nga lang, we can't make sure what really happened. Matapos magbantay saglit ni Cornelia at Amber ay umuwi na muna sila. Tumawag naman si Alma sa bahay nito para samahan sa pagbabantay kay Manang Doris. Pinaalam na rin ito sa pamilya ni Manang Doris ang nangyari. Pagkauwi ng bahay, nadatnan ng mag-asawang Amber at Cornelia ang mga magulang ni Cornelia na inaaliw ang dalawang bata. Nagmano sila rito. Kumusta si Doris? Hindi pa po nagkakamalay si Manang Doris. Nandun po siya sa ICU, binabantayan ni na Mama at Papa. Bakit kasi mag-isa lang si Doris dito? Mag-hire kayo ng mga katulong para may kasama siya rito kapag wala kayo. Ang suplado kasi ni Amber, Papa, natatakot yung mga katulong namin dati kaya hindi nagtatagal. Sa ganito talaga ako, anong magagawa ko? Naku, iho, tigil-tigilan mo na yung kasupladuhan mo. Buti at natitiis ka nitong si Cornelia, baka iwan ka niyan bigla. Ililipat ko rito yung ibang mga katulong namin sa bahay para dumami naman kayo dito at may kasama si Doris. Kapag umalis ang mga yun dito, humanda ka, iho. Opo, Mama, nakita na rin ni Cornelia at Amber ang kausap ni Manang Doris ayon sa pinapanood nila sa CCTV. Kita nilang may hindi pagkakaunawaan sa mga ito at pumasok pa si Vanessa hanggang sa hinabol ito ni Manang Doris sa loob ng bahay. Bakit nagpunta si Vanessa sa bahay natin? Anong ginawa niya rito? Sa isip naman ni Amber ay baka pumarito ito dahil hinanap na naman siya nito. Hindi na lang muna siya sumagot kay Cornelia. Hanggang dumating ang eksenang paika-ikang lumabas si Vanessa na tila nagmamadali pa. Nagmasid ito sa paligid hanggang sa umalis na ito.
Nagkatinginan ang mag-asawa sa nakita. Kapwa kinabahan sa maaaring nangyari noong wala sila rito. Napasulyap silang muli sa pinapanood. Hindi kaya may kinalaman si Vanessa sa nangyari kay Manang. Iyon din ang nasa isip ko, Han. Pero hindi tayo nakasisiguro. We don't have evidence. Baka aksidente lang na nahulog si Manang. Ba't ganon yung itsura ni Vanessa? Kailangan muna nating makasiguro.